Ang pinagtataka ko lang, nagdeklara na ng ganoong pananalita si Chairman Miswari, pero yung intelligence reporting doon sa Zamboanga, doon sa Region 9, parang hindi nila masyadong napansin, nabigyan ng pansin, o kaya kulang yung monitoring nila na hindi sila nakapaghanda sa posibilidad na mangyayari ito. Dahil kung natatandaan mo, Kara, nangyari nito noong 2001. Kaya nga na preso si Chairman Miswari at nasa preso siya nung lampas ng 7 taon dahil dun sa nangyari sa 2001. Nagtataka kami kung paano nangyari naman uli itong siege neto sa Zamboanga City. At Kara, ang balita ko, I got a text from Basilan na yung MNLF troops daw nagkaroon na ng enkwentro sa Lamitan. At mukhang gumagalaw ang MNLF para pasukin ang Lamitan. Kaya ang pangyayaring ito, lumalabas talaga na tama yung sinasabi ko noon pa na si Chairman Miswari, kahit na 5 tao lamang ang susunod sa kanya, 5 loyalist lamang ang susunod sa kanya, kaya niyang gumawa ng napakalaking problema para sa ating gobyerno. So, ang sinasabi niyo po, ma'am, ang dahilan o ang ugat kung bakit nila ito ginawa ay dahil dismayado sila doon sa ongoing na talks ng government with the MILF. So, ang tingin niyo po ba hindi na dapat ipagpatuloy itong talks with the MILF ng government kung dismayado itong faction na ito? Is that what you're saying? Or ano po ang posibleng dapat gawin ng gobyerno para mawakasan na yung ganitong klaseng gulo? Naku, definitely, kailangan ipagpatuloy ang peace process with the MILF. Napakalapit na ng success, no? In ironing a peace agreement na ang coverage nun ay yung mga issue na hindi na-cover doon sa 1996 peace agreement. Yung nangyari kasi noong agreement between the MNLF and the government, masyado ng komplikado yung ibang issues, yung wealth sharing, yung power sharing. Kaya pinirmahan yung agreement na hindi kasama ito. Pero even as they signed the peace agreement, ang MILF kasi hindi kasama sa agreement na yon eh. So ang aspiration, ang nakikita ng mga Bangsamoro na kung ano yung hindi nakuha ng Bangsamoro peoples doon sa 96 peace agreement, maaring makuha doon sa peace process na gagawin with the MILF. Yan yung wealth sharing, yung power sharing, at iba pa. Kaya ang pangyayari kasi, kung natatandaan mo, si Miswari naging parang hero, di ba? At nagpirmahan ng peace agreement. Afterwards, naging gobernador siya ng Autonomous Region of Muslim Mindanao. Ang pag-asa ng mga Bangsamoro ay mapapatupad na yung kanilang ninanais na kapayapaan, development, progress. Pero ang nangyari, after the signing of the 1996 peace agreement, mas naging pobre ang rehiyon, naging corrupt ang gobyerno sa rehiyon, ang mga nag-administer ng rehiyon, ang mga pinuno ng rehiyon, hindi naman talaga nagbigay ng serbisyo sa kanilang mga katauhan. As a matter of fact, yung dating regional governor, nagkaroon nga ng problema, di ba? Nagkaroon ng massacre ng sarili nilang mga tao sa Maguindanao. Kaya ang feeling ng mga mamamayan natin, lalong-lalo na dun sa MNLF communities ng Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, para bagang anong nangyari, merong peace agreement pero wala naman kaming natatamong biyaya. So ang sinasabi niyo po, ma'am, itong bagong peace agreement ngayon na binubuo ng pamahalaan with the MILF ay pupunuan nito kung ano man yung pagkukulang with the peace agreement with the MNLF before at hindi ito salungat with what has been agreed upon noong 1996. Absolutely. Ang peace process with the MILF ay dapat magdagdag
kung ano man yung kulang na napag-agrian nila doon sa Mother Agreement. Kasi Mother Agreement, yung Tripoli. Yung Yes. Tripoli Agreement. Pero yung detalya kasi, to implement fully yung real autonomy, hindi na ipasok doon sa 96 Peace Agreement. And worse, Kara, Yes. noong nagpasa na ng law, ang Kongreso, mas humina pa yung agreement dun sa 1996 na napirmahan ng gobyerno at ng MNLF. Kaya nga nagkaroon ng tripartite monitoring, tripartite review nung 1996 peace agreement. Ang facilitator doon ay ang OIC, yung Organization of Islamic Opo. Conference. Opo. So, Tapos ano po kasamang MNLF dyan at ang gobyerno, ilang taon nilang ni-review kung ano ang problema ng implementation ng 1996 Peace Agreement. Ilang taon yun, Kara. Tapos, ano nangyari doon sa review? Meron silang 42 consensus points, pero hindi natin alam kung ano na ngayon ang mangyayari doon po ang sa dapat, agreement. Opo. So ano po ang dapat gawin ngayon ng gobyerno? Because Ms. Wari is obviously not happy with kung ano yung pinag-uusapan ngayon, yung pag-uusap ngayon ng gobyerno at ng MILF. Ano dapat na aksyon ng gobyerno? Kasi hindi naman pwedeng mag-go on lang ng ganito yung nangyayari sa Zamboanga. Unang-una, kailangan talagang diplomacy has to come in. Dahil kung drastic and hasty ang aksyon ng gobyerno at sabihin na natin na papasukin ng military at magkakaroon ng conflict uli doon sa rehiyon, hindi yun makakatulong. Lalong magagalit. Hindi lang sa ganoon, pero baka mamaya magkaroon ng tie-up between the MNLF troops na loyal kay Miswari with other armed groups who are unhappy with the MILF peace process, sina Umbracato and the others. So diplomacy is really essential. But I think above and beyond that, we have to reach out to Chairman Miswari na itong ginagawa ng mga troops niya, hindi ito nakakabuti sa buhay ng kanyang mga mamamayan dahil ang mga Muslim nandoon na sa Zamboanga, yung mga kasama natin, included na dyan yung mga kapabilya ko, umescape yan mula sa Sulu at sa Basilan to find a better life. They want an escape from the conflict and the poverty they were experiencing in Sulu and Tawi-Tawi. So ngayon, sinusundan sila kung ano man yung ini-escape nila. And even worse, the discrimination against the Muslims in Zamboanga City is rising. And kawawa dito, yung mga ordinary na mamamayan who just want a peaceful life, tapos sila ngayon ang magiging parang scapegoat. Kaawa-awa naman ang mga kapatid, ang mga Muslim na dapat pinaglalaban ang karapatan ng MNLF. There has to be a peaceful solution, a political solution to this siege in Zamboanga City. Maraming salamat po sa inyong oras. Ginang Amina Rasul Bernardo, President ng Philippine Council on Islam and Democracy. Salamat po, ma'am.